A blessed day sa inyong lahat mga kapatid. Welcome muli sa ating social media apostolate na Salmot Salita. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma. At itong ika-4 na linggo ay tinatawag na Litany Sunday. Kaya mga suot ng mga kaparian ngayon ay kulay pink. At ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa ebanghelyo ni San Lucas chapter 15 verses 1 to 3, then verses 11 to 32. Sa simula ng gospel, tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus. But the Pharisees and scribes began to complain, saying, "This man welcomes sinners and eats with them." So to them, Jesus addressed a parable. Si Kristo ay dinagsan ng mga makasalanan. Nakikain si Kristo. At ito ay hindi ikantuwa ng itong mga reliyosong mga tao, itong mga Pariseo, para buksan kanilang isip at puso sa kung ano ang layunin ng Panginoon sa kanyang pagparito. Kaya siya ay gumamit ng isang talinghaga, ng isang parable patungkol sa isang ama na may dalawang anak, yung panganay at saka yung bunso. Yung bunso ay hiningi niya ang kanyang part sa inheritance, no, sa yaman ng kanyang ama. Pagkatapos siya ay pumaroon sa malayo na lugar at ginasto niya ang kanyang nakuha mula sa kanyang father, at siya ay naghirap doon at napag-isip-isip niya ang kanyang mga nagawang kasalanan at siya ay bumalik. At buong puso siya ay tinanggap ng ama na walang pagtatanong, ng walang mga salita na hindi maganda. At yung panganay ay hindi umalis, naroon, subalit hindi naman niya naramdaman ang kanyang pagiging anak. Inisip niya na para siyang isa sa mga katulong lamang. Kaya bagamat siya hindi umalis, parang ganun na rin na siya umalis rin sa bahay ng kanyang ama. Kaya sa magitan ng talinghagang ito ay ipinapaalala sa atin ng Panginoon ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya gaano man tayo nalayo dahil sa ating mga kasalanan, pag-iingat sa buhay, ang ating pagiging tunay na mga anak ng Diyos, o kaya pinabuso natin ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nababawasan para sa bawat isa sa atin. Kung tayo ay nabago man, we were disfigured because of our sins. Subalit para sa ating Diyos, ng ating Ama, na lubos na gumahal sa atin, nakikita pa rin niya, nakikilala pa rin ang kanyang mga anak na nawalay sa kanya. Kaya naway ang ebanghelyo ito ay magbigay sa atin ng lakas ng loob na bumalik sa Panginoon. Huwag tayong matakot. God never, ang Diyos ay hindi napapagod sa pagtanggap sa atin. Tayo lamang napapagod. Kahit kailanman ay hindi nababawasan ang pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, magpatuloy tayo na maghanda sa sarili sa Kwaresmang ito, at naway ang ebanghelyo na ito ay magbigay sa atin ng saya, ng galak, sapagkat ipinakita ng ebanghelyo ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa lahat, lalo na sa mga makasalanan. So again, a blessed Sunday sa inyong lahat, at maraming salamat sa inyong greetings sa aking pagdiriwang aking birthday kahapon. Thank you so much to all of you, and God recompense your generosity. And of course, I thank you for supporting this social media, ang ating Salmot Salita. At naway maging bahagi kayo sa pamagitan ng pag-follow at pag-share ng ating mga Salmot Salita video sa inyong mga friends. So again, a blessed Sunday sa inyong lahat. And of course, rest assured of my prayers for each one of you.